Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po nang naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po may video tayo mula kay PTV Philippines, no? At ito yung bagong barko natin na BRP Miguel Malbar, no? At dito titingnan natin kung gaano ba ka-epektibo yung mga weapon na ikinabit dito, no? So panoorin natin itong video at isa-isahin natin yung mga weapon na yon, no? So, ito po yung video, panoorin po natin. Noong nakaraang buwan, dumating sa bansa itong pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar, na pinili sa South Korea at isang guided missile frigate. Matapos ang commissioning, inaasahang sasabak agad ito sa pagprotekta sa teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. So, sabi nga daw, sasabak daw kaagad ito, no? Sa pagdepensa sa West Philippine Sea, pagpapatrolya, no? Pero hindi natin siya nakita dun sa yung mag-escort man lang dun sa yung sa BFAR, no? So kailangan ng escort ng mga ganyan nating barko. So tingnan natin yung mga kapasidad nitong barkong ito. Tuloy natin ang video. Armado ang BRP Miguel Malbar ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare systems. So yun nga, armado ng anti-ship, ulitin lang natin, no? Anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare. Itong barkong ito. Kung ganyan yan, effective talaga yan, no? So ano-ano kaya yon? Tingnan natin. Kabilang na ang Sea Star missile. Ito yung missile system, no? Pwede itong anti-ship missile. Di ko alam kung pwede dito yung mga maliliit na SM o standard missile, no? Na may short range. Kasi pwede siyang anti-ship. So ito, hindi ko lang alam kung pwede ito sa surface to air, no? Kung makakaasinta ito ng tinatawag nating mga eroplano o mga aircraft. So, tingin ko pwede naman yan. Depende sa ikakabit nating klase ng missile at kung capable yung mga missile doon sa launcher. Kasi ito, launcher lang po ito. So, next. Torpedo launching system. So, ito yung torpedo launching system. Pwede rin itong anti-ship. Pwedeng submarine, anti-submarine, ano? Kasi alam niyo naman torpedo, no? Yan ay ilalaglag doon sa dagat. At pwedeng pang launch din ito, pwedeng pang protekta rin ito kung meron na malapit na barko, pwede siyang pakawalan. Or pwede ito sa tinatawag natin submarine, anti-submarine, kung naka-surface itong submarine. Pwede rin pong gamitin yan. So, magandang meron ganyan yung ating BRP Miguel Malbar. 76mm Super Rapid Gun. So, 76mm, itong tinatawag ng Super Rapid Gun, halos parang kanyon na ito. Malaki ito kung titingnan natin. Halos parang kanyon na rin siya. At kung rapid to, ay maganda. Kasi, modern yung rapid. Ibig sabihin, pag nag-miss yung isa, pwedeng hindi mag-miss yung pangalawa o pangatlo. So, kaya rin magpalubog tingin ko nito ng maliliit na barko, no? O yung mga vessels na dapat asintado, no? Siguro maganda naman to. Effective po yan. 100%. Next. Vertical launching system. Etong vertical launching system na to, ito yung maganda. Tingin ko hanggang 6 ba yan o 4 na vertical launching system, no? Dito tingin ko 4 ito no? Ito pwedeng magkarga ng tinatawag natin ng SM missile, no? O standard missile at yung Tomahawk. Yung Tomahawk po, for your information, pwedeng kargahan yan ng tinatawag nating nuclear, yung Tomahawk missile. At mas ito ay long range, no? So, ito ang pinakamaganda. Kung meron ito ang Miguel Malbar,
the best, no? Kayang-kaya nitong protektahan ang West Philippine Sea. So, ang kalaban lang natin, yung, siyempre, hindi lang pagprotekta. Meron balik yan no? Aasintahin din tayo. So, dapat may pandepensa rin. So, next. At close-in weapon system. So, itong close-in weapon system, ito yung masasabi natin parang palangs to no? Ito yung pandepensa, no? Offensive at saka pandepensa po ito sa parating na missile. Kayang-kaya po na parang railgun, ano? Kayang-kaya nitong asintahin yung mga parating, ano? At maging drones, anti-aircraft, pwede po yan. So, pwede rin po ito siguro sa mga maliliit na bangka. Rapid po kasi yan, no? Parang palangs ito. Pan-defense po ito. Tingin ko hindi lang defense, defense and offense. At yan po, mga kaibigan, very advanced po yung weapon na yan. Meron yung ibang barko, pero nakakatuwa, meron po tayo niya. Sana, hindi lang isa yan. No? Dapat sana ay harap at likod, meron po tayo niyan sa Miguel Malvar. Pero mukhang sa likod lang po yan nakalagay. No? Pero effective po yan. Kung meron po lahat yan, yung ating missile, masasabi natin itong frigate BRP missile system natin ay the best at world class. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagsuporta ng kanyang administrasyon upang palakasin pa ang ating sandatahang lakas kung saan nasa yugto na ng Horizon 3 ang AFP Modernization Program. So nasa Horizon 3 na po tayo ng AFP Modernization. Ano? At pumapasok na tayo doon sa missile era, missile system na. Pati mga barko natin, hindi lang po yan. May mga land-based din po tayong missile system. Nandiyan na po yung bukod sa mga binili natin. Mahalaga dito, meron tayong mga Typhoon. Wala po tayong Typhoon pero meron tayong deploy dito ang US. At yung Nemesis, no? Na mahalaga yon na may naka-deploy dito sa Pilipinas, no? At siguro mga batteries damihan na lang yung mga bala. At yung isa natin, yung sinasabi natin hypersonic, no? Ito yung game changer talaga yung hypersonic missile, yung BrahMos. Meron po tayo niyan at bumibili na naman po tayo sa second batch na batteries. So, tuloy natin. We are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. Kasama rin sa commissioning ang BRP Albert Magini. Ito ang pinakaunang locally assembled patrol vessel. So itong BRP Albert Magini, ito ay missile boat po ito. Attack. Ano po ito? Vessel. At napakatulid po nito. Locally made po yan. Dito po sa atin yan. At subok po ito, no? Kasi kita nyo naman, missile boat din po ito. Ulitin ko po, missile boat din po ito. Nagtataglad din po ito ng missile. At mga missile boat at attack vessel, matulin. At hindi basta-basta. Do not underestimate yung mga maliliit lang pero attack vessel po yung mga missile boat po yan. At locally made, mas maganda, makakatipid dito gawa sa Pilipinas. Yan po. Karagdagan sa puwersa ng Pilipinas. Patrol vessel at ikawalong Acero class fast attack interdiction craft o FAIC. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Nanindigan naman ang Yung sinasabi na yun na walang susukot, walang papabayaan. So kasi limited yung ating kapangyarihan ng ating presidente. Naghahalal ulit tayo ng bago, naghahalal ulit ng bago. Depende siguro yon sa susunod na presidente. Sana yung susunod na presidente sumunod dito sa hakbang ni Presidente Marcos na walang isusuko. No? Ilalaban dapat. Lahat ilalaban. Yung mga teritoryo natin. So, tuloy natin. Commander-in-Chief sa patuloy na pagprotekta sa Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, alinsunod sa itinakda ng international law. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. For this reason, we have been progressively undertaking actions to attain a holistic defense posture that secures the whole Philippine archipelago and our exclusive economic zone. This is anchored in the comprehensive archipelagic defense concept. Dagdag ng Pangulo,
patuloy ang magiging ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga katuwang na bansa, kabilang na pagsasagawa ng military exercises kagaya ng kakatapos lamang na balikatan. All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. Ang ating gobyerno gumagawa ng paraan para mapalakas ang ating depensa. May problema po tayo sa gobyerno natin, problema na natin interna. Nandyan yung mga hindi magkasundong partido, no? Gera sa politika, kumbaga. Pero may mas mahalaga po tayong dapat binibigyan ng pansin. Yung kalaban natin sa labas, yung nagbabalak na sumakop sa Pilipinas. Dapat nagkakaisa po tayo doon. So itong ating Pangulong kasalukuyan niya, si Bongbong Marcos, pinipilit niya na buuin ito para mas malakas yung depensa natin. At bukod doon, nakikipag-alyansa tayo kasi mas marami, mas sigurado ka na tutulong, mas marami, mas matibay, mas sigurado ang panalo. Yun po yung nilalakad niya sa ngayon, yung mga kaalyansa natin. So sunod-sunod po yung ating balikatan dyan. Hindi lang sa Amerika, meron pa nagaganapin sa Australia at sa New Zealand, sa Japan, o sa iba pang bansa na may gustong kumampi sa Pilipinas. Napakahalaga po nun. Sapagkat kung magsasabay-sabay ito, magsasama-sama, ay higit na mas malakas yung puwersa. Kahit gaano pa kalakas yung puwersa ng kalaban, kung marami naman tayo, ay masisiguro natin yung ating panalo. So hanggang dito na lang po. Ito po ang Awin Mix Videos. Maraming salamat po.